Ayan, for better or for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part. Talaga namang kinumpleto. Kinumpleto dati. I do na lang kulang. Ikakasal kami ni Willard dito. Kulang na lang I do, ano? Oo, Tsaka sing-sing. yan ang mga katagang karaniwang naririnig po sa kasal. Pero sa likod ng mga pangakong ito, may isang usapin na madalas iniiwasan. Pera, ari-arian, negosyo, at utang. Ayan. Kasi Lalo opo. na kung may edad na ha, yung mga ikakasal. Yung baon na sa utang. Oy, grabe ka naman. May Oy, edad kinasal na. kami. Oo. Ano na rin kami. Mga hindi na kami bata. Oo, kami ni Mar, ha? Oo. So, Hindi kasi halata eh. Naks. kasi, no, ibig ko sabihin, meron na siyang buhay niya, meron na akong buhay ko. Meron na siyang pag-aari niya, meron na akong mga ari-arian. May karera siya, may karera ako. Yun ang mga dapat talagang pinag-uusapan. Kasi kung mga tipong 21 and 25, yung ikakasal, wala pa halos pag-uusapan doon eh. Oo. Mga ano pa lang, mga plano. Ganyan. Correct. Oo. Pag-usapan yung mga, halimbawa, di ka dapat guluhin ng ex mo, ha? Yung mga ganun. Ay, ano ba yan? Mga issue ng bagito yan. Yan, di ba? Oo. Dito kaya papasok ang prenuptial agreement o prenup. Para sa ilan, practical itong hakbang para maging malinaw ang financial arrangements bago ikasal. Pero para sa iba, para raw itong senyales ng kawalan ng tiwala o patungo na ba sa hiwalayan. Kaya ang tanong, ang prenup ba ay proteksyon sa kasal or samahan o red flag sa relasyon? Ay, red flag talaga. Oo, kasi parang ang feeling ko, di ba nakaka-awkward kapag pag-uusapan ang pera bago ikasal, tapos magpipirmahan kayo. Parang Oo. ay, Hindi, I think it's practical. Oo. In fact, dapat nga mabawasan ang pagro-romanticize ng marriage. For me, may edad na kasi ako, alam na natin yon. Di ba sabi nga natin, Willard, it should be part of the curriculum of high school Oo. students. Mga life lessons. Married life. Oo. Di ba? Para mas makatotohanan ng pananaw nila at mga obligasyon nila at expectation sa buhay may asawa. Saka buong buhay nila itong dadalhin. Lifelong decision, hindi lang to pang 3 years, pang 5 years, di ba? Correct. Oo, at kapag lumamlam na yung romance at yung love, 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 kasi wala na kaming pera, ayan na, Ay, di ba? Oo. So, para linawin ang legal at practical na usapin sa likod ng prenuptial agreements, para maiba-iba naman ang pinag-uusapan natin, ano po? Makakausap natin Attorney Isaiah Asuncion III, Senior Partner at Divina Law. Magandang araw po sa inyo, Attorney Magandang araw Asuncion. po, Ms. Corina. Opo. Yes, sir. Sir Willard. Morning. Morning. Okay, sa ilalim po ng batas ng Pilipinas, ano po ba yung prenup, yung prenuptial agreement? Ang isang prenuptial agreement ay isang kasunduan na pinipirmahan at ine-execute bago mag-asawa ang dalawang partido na siya mag-govern ng property regime ng mag-asawa. So, ang ibig sabihin ng property regime, ito yung magiging, ano nila, kung ano yung masusunod, kung absolute community property ba ito, conjugal partnership of gains, or kung ano mang gusto nila sa kanilang mga ari-arian at kanilang arrangement, financial arrangement. Pero tanong po, kung yung pamilya ng babae o ng lalaki, ang talagang may kayamanan, Okay. no? Kasi halimbawa, mga bata pa ito at buhay pa yung mga magulang pa rin ang may-ari at nagpapatakbo halimbawa ng negosyo o nagmamay-ari ng kayamanan. Kumbaga, eredero o eredera lamang yung couple, Yes, no? yes. Meron pa rin, pwede pa rin yung prenuptial. Pwede pa rin po. In anticipation of what will be left behind. Yes, yes. Kasi ang prenup naman ay mag-govern sa present at sa hinaharap. So, kung hindi man sa may asawa yung property ng kanyang pamilya, sa hinaharap, kung sakaling mamana niya ito, maa-apply at magagamit pa rin ang prenup. Okay. Ano sa inyo pong ano po sa inyong karanasan dito sa Pilipinas? Uso ba yung mga hinahandle po ninyo na ikakasal, may prenup talaga? Sa aking karanasan, no, hindi ganun ka prevalent or uso ang prenup. Madalang lamang yung nag-execute ng prenup.
Ganun po? Aha, aha. Talaga? Yes, So yes. love wins. Yeah. Hindi ba? Oo nga Hindi, eh. una, Oo. ang mahal ng Divina Law. Kasi syempre mga kliyente nila yung mga may pera. Hindi ba? And for you to say that it is not prevalent, that Not says something, ha? Kasi yung kanilang mga kliyente, syempre yung mga may pera, no? Oo. So hindi rin uso ang prenup among the kumbaga, upper Even class, among the no? affluent. Pero, okay, in what cases sa inyong karanasan, sa anong mga pagkakataon o sitwasyon, parang kinikailangan ang prenup? Siguro pagka merong mga kliyente na kung saan merong established na mga negosyo, ang mag-aasawa, gusto nilang i-define kung paano magiging arrangement. Kasi ang prenup naman, it could cover either specific property o yung kabuuan ng property o negosyo. No? So it's not, pwede namang sabihin na hindi totality ng ari-arian, pwedeng specific property or negosyo lang. So in those instances, may mga kliyente kami na nagsasabi na mag-enter into a prenup, lalo kung existing na yung kanilang negosyo at matagal na yung kanilang So, negosyo. kumbaga parang halimbawa ganito, yung lalaki, halimbawa lalaki, ang may existing na negosyo, na malaking-malaki Malaking ang negosyo. kinikita Yes. at yung assets niya, yung valuation malaki. Malaki. Yung prenup, sasabihin lang doon sa prenup na pipirmahan na hindi pwedeng makialam yung babae. Yes, yes. At wala ring benepisyo yung babae? Pwedeng ganun. Specific to that business or property. Kahit specific to a property na gustong protektahan ng isang pamilya, na exclusive sa kanilang property since time immemorial, pwedeng specific to that only. So kumbaga kasi Willard, walang kinalaman yung halimbawa yung babae doon sa binuo nung lalaki. So kumbaga parang wala naman siyang ambag doon. So therefore, this is mine. Kasi karaniwan, hindi po ba pagkakinasal, what's yours is mine? Yes. What's mine is yours. Tama Parang po yan, ganon. Miss Corina. Kasi ang default na property regime sa atin ay ang absolute community of property. So, ibig sabihin nito, ang kabuuan ng pag-aari ng isang mag-aasawa, dinadala niya sa marriage. So, whatever na property na dalhin niya doon at kasama ng isang asawa, yun ang magbubuo ng community property na tinatawag. Yun ba yung tinatawag din conjugal property Conjugal na? property. Okay. Yes. Tapos halimbawa, attorney, sa isang prenup, nakasaad din doon kung anong mangyayari kapag naghiwalay kayo. Correct. Tama yan. Kasi kung walang prenup, ang default is hati sila, 50-50, kung maghiwalay man. Kung Sa ang lahat ng bagay. Yes po, kung absolute community. So, ang kagandahan ng prenup, sasabihin doon kung paano ang magiging division pag naghiwalay, kung maghihiwalay. Ayun. Or, halimbawa, may mamatay. Yes. May sumakabilang buhay sa mag-asawa. Ano ang nakasaad sa batas? Mapupunta lahat sa asawa? Or... Dapat po, by default. By default. Kung walang will na iniwan yung namatay. Okay. Paano po yung mga anak? Yung mga anak, paano po? Yung mga anak, magmamana naman yan sa parehong mag-asawa. Unless inilagay sa will na meron silang gustong hindi bigyan ng mana, pwedeng ganun ho. Meron na po kayong karanasan na dahil sa prenup, naghiwalay? Wala naman. Wala? Wala naman. Kasi Oh. ang kagandahan kasi ng prenup, you put one problem aside kung sakaling magkakaproblema in the future. Kasi sa hiwalayan, isa sa mga aspeto ng pinag-aawayan, yung mga naipundar na property. Aside from custody ng mga bata, yung mga naipundar na property. So kung meron ng agreement beforehand, hindi na yun pag-aawayan. Sa isang prenup ba, attorney, ay property regime lang or ari-arian lang ang pwedeng isaklaw nito or pwedeng mga ibang bagay? Halimbawa, relasyon mo sa mga in-laws mo, sa mga biyanan. Oo. Kung saan kayo titira? Yung mga ganyan. Mga ganon. Oo. Property regime lang talaga, basically ang prenup. Really? Apo. Oh, okay. So, meron pong mga mga kwento-kwentuhan tungkol po sa mga nilalaman ng prenup. May mga prenup daw na naglalaman ng mga kondisyon. Mga kondisyon or basis for separation. Halimbawa, na nakasulat sa prenup na kapag ikaw ay nahuli kong nambababae, ayan, this is grounds for separation and the children are mine. Pwede po yun? Hindi ho po pwede yun. Hindi pwede yun. Hindi ho. Ang nagsasaad po ng grounds for separation ay ang ating family code. So,
Merong leeway ang mag-asawa na maglagay ng kahit ano sa kanilang prenup as long as it's not contrary to law, morals, or public order. So, pag ito ay labag sa family code, pwede pong ma-invalidate ang isang prenup. Ay, ganun pala yun. Okay, so hindi pwede basta-basta na lang maglagay ng kahit Baka anong pwede bagay. mag-invento ng mga Oo. requirement. Hindi Halimbawa, pwede, oo. sigawan ka ng biyanan. Oo. Ground for separation na Oo, pala yun. ganyan. Pwede po ba yun? Family code po ang masusunod. Family code. So even if they put it there and they both agree, it can be invalidated in Yes court. po, yes po. Ganun pala yun. Okay, so pera at property lang pala talaga. Not the way you're treated, hindi pwede. Hindi po pwede. Ano ang grounds, attorney, para mapawalang bisa ang isang prenup? Iyon. Kung ang prenup ay mapatunayang labag sa batas, morals, public order, or public policy, pwedeng ma-invalidate ang isang prenup. So pag na-invalidate ang isang prenup, babalik tayo sa default, which is yung absolute community of property. Pero Ano yung absolute committee of property? Ang Ano po absolute yun? community of property po, lahat ng ari-arian ng mag-asawa at the time na nagkinasal sila at naipundar nila habang sila ay kasal ay conjugal. So, ibig sabihin, kung maghiwalay man sila, ang hatian by default is 50-50. Okay. So, naiiba po ba yung mga prenup dito sa Pilipinas hanggang sa, sabihin natin, ibang bansa? Yes, mas complicated sa ibang bansa, pero meron na po kaming karanasan na hindi yung usual na template na prenup. Ano? Kasi ang iba, sasabihin lamang, okay, we will be governed by conjugal partnership of gains, hindi absolute community. Pero meron na rin kaming karanasan na may mga specific property lamang ang isinama sa prenup or specific na negosyo. Ayun. ito Ganun pa hubang, rin. ito hubang prenup ay cast in stone na. Kumbaga, once na pirmahan, hindi na pwedeng baguhin during the course of marriage. Okay. During the marriage, hindi na pwedeng baguhin. But before the date of the marriage, pwede namang i-modify as long as it's done before the marriage. No, but if both parties agree na, uy, palitan na nga natin ito, it can be changed. Like a will can be changed. During the marriage, hindi. But may remedy na tinatawag. Hindi papalitan ng prenup, magpa-file ka ng action sa court para i-dissolve ang inyong existing na community property. Napaka-komplikado naman yan. Napadumaan ng korte, no? Ha? Magastos. Kung nagbago kayo ng isip na, Oo. ay, love pala kita. Dadagdagan ko na yung ano Allowance yung mo. allowance mo. At saka, 'di ba? Hindi pwede magbago ng isip. Sa prenup po, hindi. Basta-basta. Oo. Oo. Unless mag-file ng action sa court. Isulat na lang natin sa yellow pad yung kasundo. Ha? Tapos Ay, nako. may testigo. Pipirma. Alam mo, para sa akin, Oo. kailangan talaga may sariling pera na lang yung bawat isa, wala na lang pakialamanan. I mean, that's the best way. Unless yun talaga ang iyong relasyon, di ba? Na security ang hanap mo. Okay. So, para naman po sa mga mag-asawang walang prenup, mabibigyan ba sila ng pagkakataon na bumuo ng prenup during marriage? Ay, hindi na po pwede talaga. Hindi. One of the requirements po ng batas sa family code, it should be signed and executed before the marriage. Ay, ganon. Oo nga. Wala nang pag-asa Wala si na. Mar. Wala. Okay, pinapawisan ako. Oo, ikaw, wala na rin pag-asa si Tin. Hindi na sa makaka- kayamanan mo. Hindi na makakautang ang mga asawa natin. Pero hindi, yung pitaka ko diretso sa kanya. Pag Ganun uwi. ba yun? Ang bait mo naman. Okay. So, ito naman po. Sakaling mayroong history or risk of abuse. Bakit mo naman kasi papakasalan kung may risk of abuse? Ba yan? Hindi nila kinilalang isa't isa ng mabuti. No? Hindi ba nga? Financial control. Right? Okay. O iba pang mga krimen sa loob ng relationship. May pwede po bang ilagay sa prenup na ganong kondisyon that if there is, physical abuse or, too much control, it can be the basis for the dissolution of the marriage? By law, kahit po hindi ilagay ito sa prenup, yan ang isa sa mga grounds naman for legal separation. No? Pwede siyang maging ground. So, but in the prenup, hindi talaga po pwedeng doon ilagay. But by law, that's a valid ground.
Ganun po yun. Minsan ang mga gusto ng prenup, mga magulang, hindi ba? Hindi lang yung mga couple mismo. Yes. May factor ho ba yun sa pagbubuo ng prenup? Yes, Kasi yes. minsan, di ba dapat ang mga kasunduan ay free na pinasok ng mga signing parties. Correct. Paano kung yung talagang may gusto, yung magulang, at ayaw naman nung mag-asawa or ng mag-aasawa? Nangyayari po yan, na minsan ang nagpo-push ay yung mga magulang. But at the end of the day, kung hindi talaga gusto ng mag-asawa, they're free not to sign it. Kasi aside from putting it into writing, it has to be notarized. So panunumpaan mo na gusto nyo itong agreement na sa isang notary public. So parties are free not to sign kung talagang ayaw nila. But malaking factor po talaga yung sa magulang. Oo. Ganun pala yun, ano? Oo. But I think I asked this question, Yes. in your experience, wala pa naman naghihiwalay dahil sa prenup? Wala naman po. Wala naman. Okay. Okay, so sa mga couples naman na may malaking income gap, so paano masisiguro na hindi magiging unfair yung prenup? So you also advise? Yes. Oo. Ano yung karaniwan po ninyong sa kanila payo? Okay. So, una, sinasabi namin para saan itong agreement na to at ano magiging consequence nito pagka sakaling pirmahan nila ito. So, kung magkaroon sila ng malaki yung income gap, so they're free, no, to agree on whether paano ang magiging expenses sa family. Proportionate or based doon sa mas malaking income, siyempre mas malaki ba ang kailangan niya ibigay na contribution? Or papayag pa rin silang equal kahit na mas mataas ang income ng isa. May mga ganun pa rin naman. Kasi sa family code, malinaw na doon that both the man and the woman should be contributory Yes. to the finances of the household. Yes. So, talagang dapat ang mga babae nagtatrabaho din. Feeling ko lang unless talagang yung lalaki sobrang seloso. Alam mo, nagtataka kasi ako kung bakit may mga babae talaga in a marriage na hindi talaga nag-work. Pero, depende naman sa arrangement, Leon. Yeah. Not that I'm saying that it's they become less of a person if they're not working. Marami naman ang talagang fulfilled just being a mother, no? Or a wife in the house. Pero marami rin hindi pinagtatrabaho kasi seloso yung lalaki. Oo, may mga ganyan nga. Ayaw niyang makikihalubilo sa totoong mundo yung kanilang asawa. Kaya kung may kissing scene sa mga pelikula, ganyan. Mag-artista ang involved. Pag-artista, grabe. Ayan, may pinatuturingan ka na naman, ha? Ayan na naman tayo. So, pero in this case, talagang yung babae at lalaki dapat talaga may sari-sariling Buhay. income. Livelihood. Livelihood, income source. So that the wife or the husband has a say in the finances. Financially independent, no? Ang bawat isa. Oo. Pero minsan yung couple, financially dependent sa mga magulang nila. Kaya yung mga magulang ang may say. Paano ini-spoil? Oo, naku, lumalawak na itong pinag-uusapan natin. But in the family code, talagang dapat they are equally Tama po yan, Ms. Corina. accountable. Yes, both spouses should support the family and the living expenses, their day-to-day expenses. Ay, mapupunta na tayo sa grounds for annulment. Ano ba yan? Ayan, the property relationship between husband and wife shall be governed. Ayan, in the following order, etc., etc. Kayo po ba, do you recommend to couples to have a prenup? Yes. You do? We would strongly suggest to have a prenup because in advance, you'll be able to settle a potential issue between the spouses. In fact, sinasama na ho ito sa pre-wedding seminars even by the Catholic Church. The advantages of having a prenup. Oh, okay. Regardless of their income status. Yes po, yes. Attorney. Income status, yes. Oo. You can never tell kasi pwedeng sa ngayon wala silang ari-arian or negosyo, but in the course of their marriage magkakaroon ng mga substantial na property or income. Pwedeng pag-awayan. Attorney, paano po pinoprotektahan ng batas yung halimbawa homemaker or yung stay-at-home spouse kung may prenup pagdating sa separation of property? At hindi lang babae yan, meron mga Pwede. house husband. Yes. Oo. Kahit na nasa bahay lang naman yung isang mag-asawa, kung may prenup, kung nakalagay doon na susuportahan pa rin nung isang may trabaho, may negosyo, yung nasa bahay lamang, in that way, mapoprotektahan yung hindi nagtatrabaho. So, kailangan nakaspecify din talaga. Nakaspecify. In the course of the marriage. Because
once one is deceased, it is still 50-50. Yes, yes. Oo. Regardless of whether may ambag yung Yes, yung asawa o hindi. Opo, tama po yan. Kasama kasi yun eh, di ba? Dahil emotional support. Yan. Yeah, Oo. Kailangan din. Okay. So, usapin naman po ng diborsyo. Sabi ko na nga ba, kailangan natin extension dito eh. Sa usapin ng divorce, sa tingin po ba ninyo dapat na itong illegalize sa Pilipinas? Sa tingin ko, I mean, considering the number of problems of Yes. married couples that come your way, Yeah. what do you think? this is just my personal opinion. Sa tingin ko kailangan kasi Philippines is just, I think, dalawa na lang yata or even tayo na lang yata ang walang divorce law, no? It gives And annulment is still a complicated option? Yes, and it will take time po. It will take time, lalo kung lalabanan ng isa, ng mag-asawa. Even the government has the right to oppose it. The Republic through the Solgen, no? Pwedeng i-oppose ang isang nullity of marriage na case. So, sa tingin ko, napapanahon na kung talagang hindi naman na masosolve yung problema ng mag-asawa, it gives them the freedom of choice to move forward. At saka, kung meron na tayong divorce law, dadami ang kliyente nila. Hindi ba? Ganun lang naman yun. Oo. Sa dami na gusto maghiwalay rin siguro. Hindi ba? Ewan ko lang. Bakit ba? Okay, why do you think hindi umuusad ang divorce dito sa Pilipinas? Probably because of the pressure or influence from the Catholic Church. That's siguro. one. Yeah. That's one. But what is the real one? What is the real Alam ko yung gustong tumbukin ni Corina. Oo. Hindi, marami kasi talaga, alam mo marami sa atin naghihiwalay pero hindi nag-aanal. So dala pa rin ng babae yung apelido apelido. ng lalaki. Why? Agreement para doon sa kayamanan, sa property. Yes, yes, Para in law, they're still married while they both have their fun. And then in the end, hati pa rin sila kapag yung isa namatay. Oo. Ganon. Saka kala ko para hindi mahirapan mag-renew ng passport, ng credit card. Alam mo, ikaw talaga, ilang taong ka na ba? Ito ang katotohanan dyan. Okay. Yung tungkol sa ano yan, property. Pera, okay. So, it will never prosper in Congress. You Kasi think? mga congressman, Probably lawmakers. po. I mean, nakailang attempt na po eh. Hanggang ngayon, wala pa rin. Hindi Oo pa rin nga, nila. oo nga. Kailangan kausapin natin si Pope Leo kung ano ang kanyang pananaw dyan. Naku, hindi talaga yan. Kasi He's head of very Catholic progressive, Oo. Church. Lalo na galing Chicago, no? Yes, oo. Kahit naman si Pope Francis sa LGBTQIA+, di ba? Well, anyway, lumalawak na po ng lumalawak ang aming sakop ng pinag-uusapan, kaya dito na tayo magtatapos. Maraming salamat po sa inyong oras. Divina Law Senior Partner Attorney Isaiah Asuncion. Salamat Thank po. you. Salamat Thank you, po. Attorney. Thank you po. Thank you. Thank you po.